Yan. Ayun. Morning. Morning po. Okay, so ano pangalan mo sa? Sa Linus po. Linus. Okay, so first day, yan, no, manual transmission. So, experience mo sa driving? Mga ilang beses lang po nag-drive doon po sa sarado na portion sa subdivision po. Automatic transmission. Automatic. So, ay manual naman itong makina. So, yung pag-start ng makina ng automatic sa manual, almost the same lang. So, ito lang yung mga modelo to na iba na sa modelo. Ganyan yung modelo na to, yung clutch, kailangan ilubog mo yon bago para mapastart mo sa sakyan mo. Okay? So, ganito yung proper na pag-start ng makina. Una dyan, check muna to kung naka-neutral. Malalaman na neutral. Then, ipasok mo susi. Ay, pass po. Yes. Then, igutin mo clockwise hanggang umilaw lang siya. Very good. Pag umilaw na yan, ilubog sagad mo yung clutch mo. Sige, hanggang dulo. Yes. Ganun lang, anak. Okay. So, since na marunong ka na rin naman sa tawag ko sa automatic, naituro na ba sa iyo yung mga signal light? Yung dito Kaliwa, po kanan. is sa taas, tapos dito po is sa baba. Ayun, okay na yan. Yung mga passing light, Yung ano po, hazard, hazard, okay. tapos Yung passing light, okay na. yung headlights po. Yung pinagana. Signal po. Ayan, yung passing light. Passing light po. So, gagamitin natin yan in case na may biglang magkocross sa dadaanan mo. Sige po. Lalo pag medyo mabilis yun. Sige po. Okay? Para mapatakbo mo isang manual transmission, kailangan natin pumasok sa gear. Okay? Meron dyan, first gear, second gear, third gear, fourth, 5, and 6. No. So, pag mapatakbo tayo ng manual transmission, tanda mo, lagi nag-uumpisa tayo sa first gear. No. So, kanina nga, nabanggit ko sa'yo, kailangan mag-shift ng gear. Pag ang sakyan mo ay lumagpas sa 20, okay, kailangan mo ilagay sa second gear. So, bahay ng first gear, 0 to 20. No? So, hanggang di siya umalis doon sa 0 to 20, sa kagitan ng dalawa ng ano yan, speed na yan, hindi mo kailangan siyang shift sa ibang gear. No, kanyang, bahay niya lang yan. Ano, kanya lang yan. Then, pag lumagpas ng 20, second gear ka. Pag lumagpas ng 40, third, pag lumagpas 64, pag 85, pag 100, 6 gear up to kaya ng sakyan mo. Ano? Okay? Gear mo. Tatanda mo lagi, kung anong gear, yun lang ang kanyang bilis. Kung anong bilis, yun lang dapat ang kanyang gear. So, pwede mo rin dyan pagbasehan yung RPM, pero masyadong ano yung sa RPM. Sa kagaya mo, medyo ano pa, hassle pa. Kasi may shifting down eh. Okay? Tapos yung pakiramdam, ibig sabihin, pag malakas na yung ingay ng makina, mag-shift ka na. So, which is wala pa yan sa mga baguhan na kagaya mo. Okay? So, mas maganda, accurate talaga, sa akin sa observation sa pagtuturo. So, ito, yung speed na lang basihan mo. Mas accurate yan, mas okay yan. Okay? So, ngayon naman ay start na natin kung paano patakbo yung manual transmission. Di ba sa automatic, lalagay mo lang sa drive, bitawan mo yung brake, tatakbo na. Dito hindi. Clutch biting, may tatawag na clutch biting. Ano, kung mapapansin mo, tatlong pedal yan. Yung sa kaliwa, okay, clutch, yung sa gitna, brake, yung sa kanan, ayun na yun. No? Okay, so try natin. Lagay mo muna yung, ilubog mo yung clutch mo. Ba't kailangan ilubog yung clutch? Kasi, itong gear na to, hindi ito papasok once na hindi siya nakalubog yung clutch mo. Okay? Pag ipilit mo niya na naandar ang makina mo, pwedeng masira ang makina mo, transmission niya. No? Kaya huwag mong ipipilit na ipasok ang gear na hindi nakalubog yung clutch mo. Ginagamit. Okay? Then kung tatanggalin mo rin yung clutch mo, ay tatanggalin mo yung gear mo, kailangan nakalubog din muna yung clutch mo. Apak ka sa gas. Apak mo. Then apak ka sa brake. Huwag mo bubuhatin yung paa mo. Gawin mo, yung abot lang ng paa mo, Okay. parang wiper siya. Okay, apak ka gas. Apak sa brake. Okay? So, ngayon tanggal yung brake mo. So, patong mo lang yung paa mo sa brake. No. So, nandun lang yung paa mo nakagalan sa position. Para hindi ka napapagod. Pag nakaangat yan, nakakapagod yun. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, pag kapatak mo ng manual transmission, hindi nagmamadali. No.
huwag ka muna aapak ng gas. Ang gawin mo, pag manual transmission, hanapin mo na yung pinaka-biting point niya. Paano malalaman biting point? Pag inangat mo yung clutch yan, natakbo na yan, tumatakbo siya ng kakaunti. Kung siya tumakbo, yung paa mo dapat doon lang. Huwag mo sosobrahan. Kasi possible na mamatay ka agad ang makina mo. Okay? So try natin. Angat mo clutch mo dahan-dahan. Yung paa mo sa brake, yun lang. Okay, angat mo. Hanggang sa tumakbo siya. Yan, di ba? Tumakbo. O dyan lang yung paa mo. Huwag mo nga alisin. Bilang ka muna. 1, 2, 3, 4. Then, tanggal mo ang clutch mo. So, ngayon, tatakbo yan ng sakya mo. Ganyan lang kabilis. Up to 10 km per hour. Hanggang dulo yan. Pero pag paakyat na, mahirapan na yan. Pag palusong naman, dadigdag naman ng takbo yan. Naintindihan mo? So, kung gusto mo dagdagan yung bilis na yan, doon ka na aapak ng gas. O, ganyan. Apak ka ng gas. Hindi apak. O, di ba? Sige. Dagdagan mo gas mo. Diinan mo yung gas mo. Napansin mo? Okay. Yun. Doon nagdadagdagan yung power, nadadagdagan yung bilis mo. Okay. Kasi umaapak ka na sa gas kaya. Okay. Ngayon, paano siya pahintuin? Una gagawin mo yung tanggalin mo ng gas mo. Dahil lubog mo yung clutch mo. Then, apak ka ng counter brake. Ganun lang, ano? Okay. So, bakit kailangan unahin yung clutch? Pag ang takbo mo kasi, 20 km per hour pababa. Pag mamemreno ka, unahin muna yung clutch, ilubog muna, then apak ka na brake. Para hindi namamatay yung makina mo. Kasi nag-aaral ka pa na. Pero pag fully developed ng muscle memory mo, kahit 20 km per hour, din apak-apak ka lang ng brake. Hanggang sa mga talyong sakyan mo, kaya mong habulin yun. Pero sa katulad mo nag-aaral pa, mas safe sa'yo, lalo ang gear mo ganito. Ang gear mo ay 20, o ang gear mo ay second gear, at first gear, every time na mag-brake ka, sagad mo ng clutch, then apak ang brake. Ay, naintindihan mo. So, yan muna gagawin natin ha. Paulit-ulit muna yan hanggang sa ma-develop yung muscle memory. Okay, first gear. Then, angat ang clutch. Hanggang kumatal. Meron na ito. Yan, nasobrahan. Padrama ka na mo. Okay, palusong naman to sa kapantay naman. Tanggal yung brake mo. Dinangat mo clutch mo. Hanggang kumagal. Yan. Okay, then stop. Lubong clutch. Apak ang brake. Then ganun ulit, tanggal ang brake, then angat ang clutch. Agatin mo. Tama. Then, lumugol yung clutch, then napak ang brake. Okay, tanggal ang brake, then angat ang clutch, hanggang kumagat lang. Pag kumagat, bilang 1, 2, 3, then release. Release. Okay, then lumugol clutch, napak ang brake. Okay, tanggal ang brake, then kagat ang clutch. Bilang 1, 2, 3, then release. Okay, then lubog ang clutch, apak ang brake. Apak ang brake. Tapos Okay, ready ka ng full stop. Slow down lang. slow down lang. Go. Kung nakaramdam ka ng katal, Di na po sir. sagad mo clutch mo. Then mag-shift ka ng first gear. Slow down pa, magana na pa, apak pa ng brake. Tingin sa kaliwa. Wala. Yung side mirror, Wala po, sir. Wala. O, mag-U-turn tayo. Pagod ng transmission. Tandaan lang. Pagod na. Yan. Panday. Sagad mo man, alam mo dyan. Okay. Okay, balik. 1, 2. Then punta ka dito nga sa tabi mo. Stop mo siya. Stop mo. May dalawang rason. Ganito stop ko. Stop mo. Lubog mo clutch. Kasi ganito yung rason doon. Una, kung bakit namamatay yung makina mo. Una, ang pag-angat mo ng clutch, mabilis. No? Pangalawa, yung sa gear, position. Ito, kaya napapansin ko, na pag ginangat mo yung clutch, mahirap na hirap ang makina mo kasi naka-third gear ka. Which is dapat nasa first gears. No? So, biruin mo ang first gear ay ang takbo niya 0 to 20, ang third gear 40 to 60. So, hindi niya ba ayon? Kaya pag ginangat mo yung clutch, parang hirap na hirap ang makina. Yun ang mga rason kung bakit namamatay yung makina mo. Pagdating sa agad mo siya. Yan, o di ba? So mas accurate yung takbo ng sakyan mo. Kasi tama yung cambio, then tama yung pag-release ng clutch. Timing siya, no? Okay, so lagpas ang 20, second gear. Very good. Okay, pag nag-40 naman yan, third. Basta pag mali ang mga shifting, mali yung releasing, so magkakaproblema ka talaga dyan. Kaya namamatay ka ng namamatay. Hintay mo lang na yung side mirror mo doon at least pumantay doon sa pinaka
Magalan mo lang, control mo sa akin. Check mo na side mirror kung mayroon sa akin. Wala po. Magalan mo. Dahan-dahan lang. Kasi pag sinagad mo agad naman, nasigip ka dyan ha. Di ba? So, punta ka dito. Punta ka dito. Yan. Kunti pa. And, kunti pa. Yan. Kabi ka na dyan. Okay, hanggang pumantay. Kunti pa. Okay, then stop. Papantay mo pa nga siya konti. Okay, stop. Tapos konti. Go. Control lang yung sakyan, no? O yung pa mo sa brake. Slow down. O, control mo. Sa ganito manipela mo sa kanan. Sagad mo sa kanan. Mali yung posisyon ng kamay mo, ha? Hand over. Hand to hand ginagamit mo. Ang bagal niyan. Ayan. Okay, stop. O, sagad manipela mo doon. Yan. Yan ang gamit ng manipela. Huwag yung gagamit mo hand to hand. Mabagal masyado yung hand to hand, eh. No? Okay, go. Ayan. O, doon ulit tayo, ha? Kaya nose in parking exercise ito naman, ano? Ayan, oh. At least lumagpas naman lang yung side mirror mo dyan. Slow down lang, control ng sakyan. Sige pa, palampas mo up. Ayan. O, yung control ng sakyan ha, masyadong, kaya di mo nakokontrol ng sakyan mo yan, yung clutch mo, open na open lang. Okay, lubong clutch. Balik, 1, 2. Yan, slow down. Then, konti pa, then stop. Yan, no. Tingnan mo yung gagalo dito, yan, pupunta yun dito. Tapos, tingnan mo kung muna kung wala na sakyan dyan. O, tingin dito sa kanan, slow down. O, kabig dyan sa kaliwa. Okay. Pagbigyan mo na sila. Tanggal ang brake mo lang. Tanggal ang brake, ha. Okay, tanggal ang brake. Yan. Okay. Yan, balik mo na mo. Ayan, yung attention dito lang sa ano muna, sa paa. So, alam kong ready ka na naman dito. Lagpas ka na ba ng 4? Go. Third gear. Okay, go. Slow down. Okay, gas ulit.